Good morning po sa ating lahat. Will Jesus come back at any time? Well, the rapture will happen at any time. Okay. Pag narinig niyo yung mga tanong, seemingly tama yung tanong. Pero ang mga, hindi ko po sasabing mali rin, no? Pero may tama po kasing konteksto. Okay. Pag sinabi mong will Jesus will come back at any time, dalawang phase po kasi yan. Ayun. Yung ibang Kristiyano, ibang mga kapatid natin, yung mga kulang sa aral, kanalan po natin, kulang sa aral ng salita ng Diyos, especially eschatology, kasi kinatatamaran nila yan. Siguro dahil mahirap daw unawain. Sabi ko naman, kung excited ka sa isang bagay, at saka alam mo nandiyan ang banal na espiritu sa'yo, hindi siya mahirap, kundi exciting. Okay, ganito po yan. Pag sinabi mong Jesus will come back at any time, ano yung nasa isip mo? Ito ba yung second coming agad na tulad ng iniisip ng majority? Or, yan, yung mga nag-aral talaga ng Bible, alam nila, mauuna ito, rapture of the church. Pagdating ni Jesus sa kanyang mga believers, hindi sasaya ng kanyang mga paa sa lupa. Okay? Nakasuspend ang Panginoong Jesus sa langit, waiting for us. Tayo papaitaas po tayo. At ang sabi po ng Bible maliwanag, tayo mga nabubuhay pa ay hindi mauuna dun sa mga namatay na. Ibig sabihin, mabubuksan muna mga libingan nila, papangon muna yung mga kapatid natin na namatay na kay Christ, no? At sila po ay papalitan ng bagong katawan. And then tayo mga nabubuhay pa together with them, papalitan din ang katawan natin ng glorified bodies, at tayo ay sabay-sabay na papaitaas at sasalubong sa Panginoon sa himpapawid. Yan po ay isang doktrina at isang aral na napakalinaw. So, pag sinabi mong second coming of the Lord, dapat maliwanag sa utak mo at sa isip mo na ito ay tungkol sa rapture of the church. No? Pag sinabi mong darating na si Jesus, ito ay maliwanag sa isip mo na rapture of the church muna. Lalo na pag ikaw ay believer. Okay po ba? Ngayon, tungkol naman po doon sa salitang magra-rapture na raw ba anytime? Okay. Magra-rapture na ba anytime? As if meron naman pong senyales ang rapture. Wala pong senyales ang rapture. Ang rapture po ay isang revelation. Okay. Ito po ay hindi po katulad ng ibang mga prophecy na nababasa natin sa Book of Ezekiel, Book of Daniel, in even some other books na mga hinulaan ni Jesus sa New Testament na nagkarawang tao siya. Hindi po doon. Sapagkat ang rapture po ay special revelation kay Pablo. Meron din po ako mga maling turo dati. Yung isa naglalakad, kukunin yung isa, maiiwan yung isa. Actually po, yan po pala, namulat lang po ko. It's not about us. It's for the Jews. So meron pong ibang kahulugan doon. Hindi po yan na rapture of the church. Walang anything na connection sa mga Hudyo ang rapture of the church. Ang rapture of the church ay exclusively for the born-again believers of Jesus Christ, of course. Okay, no? Para po sa atin yon, pan-church yon, hindi pang-Hudyo yon. May mga pang-Hudyo, may mga pang-Hentil, at tayo po Gentile. And I'm very proud to be a Gentile believer of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Ngayon, ito na po yan. Kahapon natatawa ako, may nabasa ko sa Facebook. Galing niya mag-comment, no? Nakibasa lang naman ako doon sa kaibigan kong pastor, no? Nakibasa lang naman ako sa may nag-comment doon. Hoy, malapit na mag-rapture. Ganyan nga. Ang dami ng senyales. Then pinagbibigay niya yung mga verses ng Matthew, Luke. Sayang itong taong ito. Galing pa naman mag-comment. And I think pastor din yun eh. Pero out of context. Sayang. Sayang naman. Kasi yun po kung aaralin mong eschatology, talagang meron po siyang rightly dividing na tinatawag. Kasi pag hindi po talaga, kawawa ka. Madadali ang isip mo na maniwala sa mga maling doktrina. Kaya nga po marami nagiging kulto because they don't rightly divide the scripture. O, di ba? Kung nakita nila, yun na, apply dito, apply doon. Hindi po ganoon. You really need to be sure what is the context of what you are reading. You cannot just pick it up, then apply it again and again. Again, all over sa sarili mo. Hindi po ganoon. When you are reading the Bible, make sure nasa proper context. Sino bang kausap? Para kanino? Sinulat, no? Yung ganun lang po. And yes,
So yun, yung pong gusto ko po sabihin, ang dami niyang sinabi doon, puro mga, meron pa mga blood moon, yung kay Joel. Yung kay Joel, ilang beses ko bang uulitin sa inyo, mangyayari lang po yung kay Joel na blood moon sa Great Tribulation po yun. At saka yung the strongest earthquake na may record ng pillbox, kung meron pang pillbox that time, dahil Great Tribulation na nga, that would be magaganap po sa Great Tribulation. No? Kaya Lord, yung the big one, i-reserve mo na lang po yan sa Great Wag naman sa panahon namin, i-rapture mo muna kami bago lumating yan. Kaya sabi ko kay Lord, maglambing tayo sa Panginoon. Jesus is very good. Gustong-gusto niya pa naglalambing tayo sa Kanya. Gusto niya tayong i-spoil ng Kanyang pag-ibig, pagmamahal. No? Kaya nga po, ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12, and to everyone who put their faith in Him, they become the children of God. We are the children of God. Hindi tayo anak sa labas. Tayo yung mga anak ng Diyos. Amen. Okay, next topic. Ito certainly mangyayari po talaga. Dito po papasok yung maraming nalilito. Yung Antichrist, no? Itong gusto ko sabihin bago ko umpisan tong pangalawang topic natin, no? Mangyari po talaga yan. It will happen. Sabi nga ni Bruno Mars sa kanya, it will rain. Pag dumating talaga yung panahon ng tag-ulan, nandiyan na yung it will rain. Ganon din po yan, no? Pero sa pagdating po ng Antikristo kasi, meron pong yan, may makikita kang mga senyales dyan. At ang pinakaunang senyales na makikita dyan ay ang rapture of the church. Ayun. Yung rapture of the church mismo na ang naging senyales. Kapag ka nag-rapture na, lalabas na yung Antikristo. Tuloy-tuloy na po yung 7 years of tribulation. Talagang may Antikristo. Ngayon, si Jared Kushner daw ba ang Antikristo? Si Donald Trump, ang daming pinangalanan. May Macron pa. No? Ano pa? Ang daming pinangalanan. Ang gagaling magpangalan no? Puro turo ng turo. Ingat po tayo sa ganyan, mga kapatid ko kay Kristo. Sapagkat yung Antikristo po ay hindi natin mamimit. As the believers of the Lord Jesus Christ, He will make sure that we are already raptured before that man of lawlessness will come out of the sin and deceive the world. Okay? That is a very, very important thing for us believers of the Lord Jesus Christ needs to know. Hindi na natin makikilala kung sino siya. Bakit ba siya gusto siyang kilalanin? Nagtataka naman ako sa mga kapatid natin. Bakit gusto niyo siyang kilalanin? Hindi na po natin siya mamimit. It's not our business to meet Him or to be interested of meeting Him because we are going to meet the real Lord Jesus Christ. Yung totoong Diyos ang makikita natin, si Jesus Christ. Sa araw ng rapture, that will be the most or the best day of our lives as believers. Kalain mo, yung mga paghihirap mo sa mundo, yari na. Pero hindi po yun, Naway wag maging ganyan ang kaisipan nyo. Naway maging kaisipan nyo, hey, I really need to meet Jesus because I am too excited to thank Him personally for what He has done for me on the cross. Ayan ang tamang kaisipan. Hindi yung, hey Lord, sana mag-rapture na matakasan ko yung mga problema ko. Ang dami, Lord, ang dami kong problema. Ang dami kong utang, ganyan. Ang dami kong bayarin. O yan. Mga kapatid, Kristiyano po tayo. At sa bawat araw, hindi tayo iniiwan ni Jesus. Okay? So tayo po ay dapat araw-araw i-expect natin siya na darating na siya with the right motive in our hearts na excited tayong ma-meet siya para makasama na natin siya forever. Yan po ang tamang hangarin ng puso ng bawat mananampalataya. Okay? Yan po ang tamang motibo. That's the right motive. Not the other way around na para matakasan ang mga problema. Well, sa ayaw at sa gusto naman ninyo pa nag-rapture po talagang lahat ng problema tapos na, talagang matatakasan mo. Pero hindi matatakasan ang tawag doon. Ang tawag doon, pagliligtas ng Panginoon sa'yo. Kung ano man yung sitwasyon mong pangit ngayon, pag nag-rapture, niligtas ka niya, niligtas siya tayo dito sa pangit na situation natin ngayon. Kaya kung hindi pa po kayo ka-good vibes, huwag magpauli, maging ka-good vibes na. Share this video, share Jesus.